Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito: Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoon sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Mga kaibigan, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo na. Mga kaibigan, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa panghuling gabi na ng ating pagsisiyam. At sa next day, magse-celebrate na tayo ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus sa Pasko. At tayo nagagalak sapagkat ang Diyos ay isisilang sa ating gitna. Sa mga nakaraang gabi, ating napakinggan ang iba't ibang tao na naging bahagi ng kasaysayan ng pagsilang ng ating Panginoong Jesus. At sa mga nakaraang gabi, ang mga napakinggan nating mabuting balita na nagmumula sa Ebanghelyo ni San Lucas ay ang tungkol sa kababalaghan na kapanganakan ni San Juan. Ang kanyang mga magulang, si Elizabeth at si Zacarias, ay may katandaan na, at sinasabi ng ating ebanghelyo na si Elizabeth ay isang baog, ngunit siya ay nagkaanak. At sinabi din sa mga nakaraang ebanghelyo natin ang kwento tungkol sa annunciation ng kapanganakan ni San Juan kay Zacarias na kanyang ama doon sa templo nung siya ay nagsisilbi bilang isang saserdote doon. At sinabi sa atin na dahil hindi siya nanampalataya sa ibinalita ng anghel, siya ay ginawang isang pipi. At sabi ng anghel sa kanya, mananatili kang pipi hanggang matupad itong ibinalita ko sa iyo. At
noong nakaraang gabi, ating napakinggan na noong ikawalong araw na ng kapanganakan ni San Juan, pumunta ang kanyang mga relatives at mga neighbors upang makisaya sa dalawang mag-asawa na nagkaroon ng bagong supling. At ang kanilang supling ay kumbaga tinataguriang double joy para sa mga tao at para sa kanilang mag-asawa, dahil una, sila ay mga matatanda na at hindi pa makaanak dahil mahog si Elizabeth, ngunit sila ay binigyan ng anak. Ang pangalawang cause of joy pa nila, lalaki pa yung kanilang anak, no? At sa kanilang kumbaga sa kanilang kultura, ang anak na lalaki ay para bagang napakahalaga, no? It's a cause of joy for them more than a girl, no? So yan ang sa kanilang kultura. So dalawa ang cause ng kanilang joy. At sa ngayong gabi, ating napakinggan ang tinatawag natin na awit ni Zaccaria. Ito yung tinatawag namin ng mga pare at mga madre na Canticle of Zechariah. Palagi po namin itong dinadasal every day, every morning sa aming morning prayer. At sa Latin, ang tawag dito ay Benedictus. Dahil ang ibig sabihin ng Benedictus ay to praise, no? At yun nga ang unang salita na namutawi sa bibig ni Zacarias, yung pagpuri sa Diyos, no? Sabi niya, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, no? So habang sinasabi niya ang prayer na ito o yung pagpupuri na ito, hawak-hawak niya sa kanyang kamay itong si San Juan. At ito yung panahon na siya ay nakapagsalita muli, no? Natatandaan niyo yung sinabi ko kanina na siya ay naging pipig dahil hindi siya nanampalataya sa balita ng anghel. Ngunit ngayon, para bagang naluser ang kanyang dila at siya ay nakapagsalita muli. At sa kanyang salita, ito yung namutawi sa kanyang bibig, yung pagpupuri sa Diyos. At ang unang line ng kanyang prayer is, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. No? So, Diyos ng Israel ang kanyang pinupuri. Sapagkat sila ay napapaligiran ng mga pagano. At ang mga pagano, meron din silang iba't ibang Diyos. May mga pangalan yung kanilang Diyos. Ngunit dito sinasabi ni Zaccaria na ang kanyang Diyos na pinupuri, ang kanyang Diyos na pinanampalatayanan, ang kanyang Diyos na sinusundan ay ang Diyos ng Israel. Tapos sabi niya, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. Mga kapatid, itong pagpapalaya ng Diyos ng kanyang bayan, maaari din nating sabihin para sa ating sarili. Tayo rin ay pinapalaya ng Diyos kung ano man ang ating, kumbaga nagbibilanggo sa atin. Kasi kung minsan, we are imprisoned by our vices. We are imprisoned by our sins. We are imprisoned by our guilt. We are imprisoned by our shame, and so on and so forth. And Jesus, or God, is freeing us, no? Pinapalaya tayo ng Panginoon sa kung ano man ang nagbibilanggo sa atin. At sabi pa ni Zaccaria, nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Alalahanin niyo po, si David ay siyang napakadakilang hari, and he was a warrior king by the people of Israel. And he
has delivered the people of Israel from their enemies, no? Ngunit ang kanyang paghahari umabot ng 400 years sa pamamagitan ng kanyang mga angkan. Ngunit si Jesus ay siya ring lipi ni David. Naalala niyo po yung second night ng ating pagsisimbang gabi, ating binasa ang genealogy ni Jesus o yung kanyang family tree. At sinabi doon na si Jesus ay nagmumula sa angkan ni David at angkan ni Abraham. So mula siya sa lipi ni David, siya ay part ng angkan ni David at siya ang pinadala na kasunod ni David na magliligtas sa kanyang bayang Israel. At si Jesus ang siyang magliligtas sa ating lahat, sa ating mga kasalanan. Sapagkat iaalay niya ang kanyang buhay upang tayo'y mailigtas. No? Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway. So ang ating Panginoong Hesus ay siyang nagliligtas sa atin. Ano ba ang ating mga kaaway? No? Ang kaaway natin ay yung mga bagay na lumalayo sa atin sa pagmamahal ng Diyos. No? Mga kagagawan ng Diablo na siyang nagsusumikap na tayo'y ilayo sa ating Panginoong Hesus. Kumbaga, ito rin ang umaalipin sa atin. Sapagkat kung itong mga bagay na ito ang siyang nagiging sentro ng ating pamumuhay, kung minsan sila yung nagiging para bagang hari ng ating buhay at sila yung umaalipin sa atin. No, kung ang sentro ng iyong pamumuhay ay ang pera, kayamanan, yan ay nagiging iyong nagiging prison mo. Kung ang sentro ng iyong pagsusumikap ay magkaroon ng power or magkaroon ng glory or magkaroon ng pleasure, itong lahat, no, ang umaalipin sa atin. At ang ating Panginoong Hesus ay dumating upang tayo'y iligtas sa mga bagay na umaalipin sa atin. Sapagkat kung siya ang magiging hari natin, siya ang magiging sentro ng ating pamumuhay, we will be living free. No? And we will be, according to St. Paul, we are slaves, but we are slaves for Christ. No? Alipin tayo ng ating Panginoon. At sa ating pagiging alipin ng ating Panginoon, nandoon ang kaligayahan na ating matatamo. At sabi pa ni Zacarias dito, sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin, tayo'y kanyang ililigtas. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Mga kapatid, itong banal na tipan, ang ating Panginoon sa Old Testament ay nagkaroon ng covenant, tipan, banal na tipan sa kanyang bayang Israel. Sabi niya, "You will be my people and I will be your God." And God promised them that He will be providing for them, that He will be faithful to them. Ngunit sa history ng Israel, alam natin na ang bayang Israel ay hindi naging tapat sa kanilang pangako sa Diyos. Sila ngayon ay nag-stray sa path. No? Nagkaroon sila ng ibang Diyos maliban kay Yahweh. Kung kaya anong nangyari sa kanila, sila ngayon ay
sinalakay ng kanilang mga kaaway at sila ay nalupig dahil sila ay hindi naging tapat sa pangako nila sa ating Diyos. Ngunit ang ating Diyos ay tapat sa kanyang pangako kahit pansamantala para bagang ipinaubaya sila sa mga kamay ng kanilang mga kaaway. Ngunit palagi pa rin nagpapadala ang Panginoon ng messengers sa kanila. Ito yung kanyang mga, for example, mga judges, and then later on, followed by prophets. No? Mga propeta, savi ang tawag dito sa Greek, at ito ay mga spokesperson ni Yahweh. Or they speak in behalf of Yahweh or in behalf of God. And then, ang ating Panginoon ay ang Panginoon natin ay nagpapadala ng kumbaga rescue operation to remind them, come back to me, come back to me. And sometimes they come back, but then most often they stray from the path of the Lord. No? Ngunit ang pangako ng Diyos ay itatayo niya muli ang bayan ng Israel at siya'y magpapadala ng isang angkan ni David, nagmumula sa lipi ni David, no? Kung kaya sabi niya, alalahanin ang kanyang banal na tipan, iyan ang sumpang binitawan niya sa ating hamang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, no? At maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. So ang pangako ng Diyos ay sila'y bibigyan ng isang bayan later on that is peaceful, that is beyond reproach, at ang maglilid dito sa bayan na ito ay ang angkan ni David. At sinabi niya pa dito, no, sabi niya, ikaw naman anak, referring to his son, John, sabi niya, ikaw naman anak, ay tatawagin propeta ng kataas-taasan. Propeta, kanina sinabi ko na, the meaning of prophet is spokesperson of God. And what is the role of John? No? Ang role ni John ay mauuna, sabi ni Zacarias dito, ikaw ay mauuna sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan. At ito nga ang ginawa ni San Juan Bautista. Nung siya'y tinanong ng mga tao, sino ka ba? Ikaw ba ang Mesiyas? Sabi niya, hindi ako. Ikaw ba si Elias? Sabi niya, hindi ako si Elias. Na ikaw ba ay isang propeta? Sabi niya, hindi rin ako isang propeta. Sabi niya, ako lamang yung tinig sa ilang na sumisigaw, ihanda ang daraanan ng Panginoon. At sabi niya pa nga, sabi pa nga ni Juan Bautista, sabi niya, hindi ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sapatos. At sabi niya, siya ay tataas, siya ay itataas, ako ay bababa. No? So Jesus will ascend and John will descend. And that is the role of John the Baptizer in the life of Jesus. He was simply a voice crying out in the wilderness, preparing the way of the Lord. So itong binasa po natin na Canticle of Zechariah ay napakaganda sapagkat ito'y naglalarawan ng identity ni Jesus bilang Mesiyas na ipinadala ng Diyos, na mag-restore ng bayan ng Israel na nasira
noong nagkasala ang ating unang mga magulang. At eventually, kahit naitayo na ni David, ito pa rin ay patuloy na sisira dahil sa unfaithfulness ng mga tao. At itinayo muli ng Mesiyas na si Jesus. At itong lipi ni David ay makikita natin ngayon sa ating simbahan na itinayo ng ating Panginoong Jesus. At itong simbahan na ito ay maglalast until the end of time. Because Jesus promised Peter that I will build this church upon this rock. At sinabi niya rin sa kanyang mga alagad, I will be with you until the end of time. So ang simbahan na ito, na itinayo ni Jesus, na nagmumula sa lipi ni David, ay tatayo hanggang walang hanggan. Hanggang dumating muli ang ating Panginoong Jesus sa katapusan ng mundo. So ito yung good news na ating matatanggap ngayong Pasko. Ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus ay siyang good news para sa atin, sapagkat ang kanyang pagdating dito sa mundo ay ang pagkaroon din ng foundation ng ating simbahan. At sana po magalak tayong lahat na i-welcome ang ating Panginoon sa ating mga puso. And in the name of the Recoletos Fathers, I would like to greet all of you a blessed Christmas and a grace-filled New Year. Sapagkat sa 24 at 25, magsa-celebrate na po tayo ng Christmas dito sa Tungkang, and you will be joining the Chinese community in your masses. So we don't have opportunity to greet you Merry Christmas. So in behalf of the fathers, I would like to greet all of you a Merry Christmas. Merry Christmas din po. Magstayo po tayong lahat. Opo na. Ayun.